Magandang araw mga ka-adventure. Andito po ulit tayo sa bukid, sa aming probinsya, sa San Francisco, Quezon, kung saan napakayaman po sa puno ng niyog. Bukod po sa pagtatanim dito sa amin, isa po ito sa pangunahing hanap buhay ng mga taga rito sa amin ay ang pagkokopra. Salamat po sa amang ating tagapaglikha dahil inilalayo po niya tayo sa masasamang panahon. Kaya naman marami pong bunga ngayon ang niyog. Maraming hanap buhay ang mga tao. Alam po natin na mahirap ang pagkokopra, pero kailangan po nating magsikap, magtiyaga para po sa ating pamilya. Ang kopra po ay isa sa mga produkto na mayaman tayo. Marami pong produkto ang nagagawa sa kopra. Unang-una na po dito ay ang langis o yung mga cooking oil. Ito po ay inihahalo para makagawa ng ano-ano mang produkto kagaya po ng mga sabahog ng baboy at mga tsokolate at kung ano-ano pa. Sa pagkukopra, kailangan po natin unahin ay ang pagkakawit ng bunga ng niyog. Kailangan nating kawitin ay ang mga tuyo na o yung batik. Napakahirap ng pangangawit. Kailangan mong tumingala ng napakatagal at ganoon din ay tiisin ang sulo sa ilalim ng araw. Kailangan mo ring ingatan ang iyong mga suklot dahil baka ikaw ay mabalian. Dito kasi sa amin, ang upahan ng pangangawit ay 400 pesos hanggang 500 bawat 1,000 buo na iyong makakawit. Kaya kung matyaga kang mangawit at sa loob ng isang araw ay makadalawang 1,000 buo ka ng makawit, ibig sabihin may 1,000 o 800 piso ka sa isang araw. Kasunod naman ay ang pag-iipon. Matapos mong makawit ang mga buo ng niyog ay iipunin mo naman ito. Napakahirap din ang pag-iipon. Maaring sumakit ang iyong braso, ganon din ang iyong dibdib, ganon din ang iyong binti sa sobrang kakatayo. Lalo na kapag hindi ka sanay sa ganitong gawain. Sa pag-iipon, hindi ko sigurado ang upahan sa pag-iipon kung ito ba ay arawan o 4,000 din. Pero ang masasabi ko ay talagang tiyagaan din ang pag-iipon. Nakakatamad kung iisipin dahil nakakasawa yung kakahagis mo ng gamit ay ang burigi. Dahil isipin mo na lang kung libu-libong buo ng niyog ang kailangan mong ihagis. Kaya hindi basta-basta ang pag-iipon. Depende pa sa pwesto ng iyong niyugan. Minsan kasi may mahirap, may masukal at mayroon ding pantayan lang. Kasunod ng pag-iipon ay ang pagtatapas. Depende sa pwesto ng koprahan, minsan pagkatapos ipunin ay tinatapasan na, pagkatapos ay binabaak, tapos hinahakot sa koprahan. Ang tawag dito sa amin niyan ay pagpaparada. Minsan naman, tinatapasan na, pagkatapos paradahin. Depende nga sa lugar ng iyong koprahan kung madali itong tapasan o mahirap hakutin. Basta tandaan lang na pagkatapos ipunin ay tinatapasan ang niyog. Pagkatapos niyan ay binabaak, tapos isinasalansa na sa koprahan. Dahil ang kasunod nun ay ang paggagatong naman. Matrabaho talaga ang pagkokopra, hindi basta-basta at hindi biro-biro. Isipin nyo na lang, tingnan nyo mabuti ang pagtatapas. Kitang-kita na ninyo kung ilang beses itong itinutulak para lang matapasan ang isang buo ng niyog. Imagine nyo na lang kung naka 1,000 buo kayo ng pagtapas, ilang beses nyo bang itinulak ito? Sa pagtatapas, kailangan maka 1,000 buo ka ay magkakaroon ka ng 400 pesos. Kaya dapat maka 2,000 ka man lamang sa maghapon para meron kang 800 piso. Makakabili ka na nun ng bigas, marami-rami na siguro. Pagkatapos magtapas ay ang pagbabaak naman. Akala nyo madali lang ang pagbabaak, pero mahirap din yan. Sasakit ang iyong likod sa sobrang kakaupo at sasakit din ang iyong braso sa sobrang daming beses mong magtataga-taga ng niyog. Hindi ko masyadong alam kung magkano ang bayad sa ganyang pagbabaak. Matapos nang mabaak at maikamada ang niyog, ayan, ginatungan na ang mga niyog gamit din ang mga bunot. Matagal din ang paggagatong, depende sa kapal ng iyong
kapal or dami ng iyong niyog na ginagatungan. Inaabot ng 8 hanggang 10 oras, depende sa paggagatong. Napakahirap din ng paggagatong, napakainit nito. Pasalamat na lang kapag hindi umulan. Kaya, dire-diretso ang paggagatong. At pagkatapos ng magatong, at napahingahan mo na ang koprahan at lumamig na ito, saka naman ay magtitikal ka na. Hindi rin basta-basta ang pagtikal, sasakit ang iyong palad, lalo na kapag wala kang gwantes at hindi ka sanay. Sasakit din ang iyong likod, ganon din minsan ang iyong tiyan dahil napupwersa. Ganon din ang iyong batok, sasakit din sa sobrang kakayuko. Maraming masakit, maraming sasakit sa iyong katawan, lalo na kapag hindi ka sanay, bago ka magkapera sa pagkokopra. Ang alam ko sa pagtitikal ay binabayaran ang nagtitikal ng 300 o 400 isang araw. Arawan ang pagtitikal. At habang nagtitikal ka, pwede ka na rin mag-uling. At alam naman natin na ang uling ay pwede natin itong igatong sa ating pagluluto. Ayan ang mga magsasaka na magkukopra. Napakasaya rin kumakain. At kapag luto na nga ang ating kopra, pwede din natin itong isako. At kapag hilaw pa naman, ito ay ating tutustahin. Kapag malamig na ang kopra na ating tinusta, kailangan natin itong isako. Lahat ng luto ng kopra ay kailangan nating isako. Hindi rin basta-basta ang pagsako. Kailangan mo rin ng puwersa. Kailangan rin ng iyong lakas. At masasabi ko sa mga magkukopra ay talagang napakatatag ng kanilang pangangatawan. Hindi kayo maniniwala pero totoong buhay. Ang mga magkukopra minsan, ang ulam niyan ay halos toyo at sardinas lang. Kung ano lang ang kanilang madaling maiuulam. Dahil minsan sa pagkukopra, lalo na kapag wala kang tagapagluto, ay kakain ka na lang ng mga madadaling kainin. Mga instant na lang kung minsan. Dahil nga dito sa bukid ay malayo sa pamilihang bayan or sa mga palengke. At bukod pa dito ay wala nga tagapagluto dahil nga ang mga pamilya ng mga nagkukopra sa bukid ay nasa kabayanan dahil nagbabantay ng kanilang mga anak para mag-aral. Hindi basta-basta ang pagsasakripisyo ng mga magkukopra bago magkapera. At pagkatapos ng isako, ayan, purdahilan na ang mga kopra gamit ang ating pambansang hayop ng Pilipinas, ang ating kalabaw. Dito sa amin ay may kalayuan ang dalahan ng kopra. Hindi kagaya kung tabing kalsada lang, isakay mo lang sa tricycle or sa jeep, ay ayan, madali na. Dito sa amin ang kopra, kapag hinila mo, ay binabayaran din ito. Minsan, 2 pesos per kilo o kaya 2.50 or minsan 3 pesos per kilo. Depende sa layo ng pagdadalahan. At minsan, isasakay pa yan sa tricycle bago sadyang maidala sa kumprada o pamilihan ng mga kopra. Kaya napakalaki pa ng mababawas sa may-ari ng kopra dito dahil malayo nga ang aming bukid. Isang halimbawa na lang na ang kopra, ang presyo ay 25 pesos. Nagbayad ka sa hila ng 2 pesos or 2.50, magkano na lang ang presyo ng iyong kopra per kilo. At matapos nga ang malalayong biyahe o lakad ng kalabaw, nakarating na rin kami sa tabing kalsada. At ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano kalayo ang nilakad nila. Dito sa amin, kung marami kang kalabaw, ay medyo kikita ka na sa paghila. Dahil nga, para ka na rin nung may sasakyan. Yun nga lang, galing sa bukid. Kapag nasa dalahan na, ay titimbangin na ang kopra para malaman natin kung magkano nga ba tayo sa ating pagkukopra. Minsan, natapos tayo sa pagkukopra ng 1 hanggang 2 linggo, minsan 3 linggo o hanggang 1 buwan. At sa totoong buhay lang, minsan, ang kita natin minsan sa pagkukopra ay hindi masasabing sapat. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin tayo dahil tayo ay mayroong kinita. Sa totoong buhay lang kasi, ang magkukopra, sa mahal ng bilihin ngayon ay hindi talaga sasapat ang kita.
Ang mga magkokopra lang ay marunong lang na mag-adjust ng kanilang mga gastusin at pagkain sa kanilang budget sa pagkokopra, kaya minsan ay napapagkasya. At matapos nga ang ating pagpapagal ay nahawakan rin natin kahit pa paano ang ating pinagpawisan, na hindi natin sukat akalain kahit pa paano ay atin ding malalampasan. Dahil ang pagkokopra sa isang buwis-buhay na trabaho, talaga lang napakabait ng ating amang tagapaglikha dahil tayo iniingatan sa ating pang-araw-araw na trabaho at pamumuhay. Mabuhay po ang mga magkokopra.